Alright mga amigos, kahapon nga po nabigo si two-time Olympic gold medalist at former WBO World Featherweight Champion Robeisy Ramirez na mabawi kay Rafael El Divino Espinosa ang kanyang titulo. Sa round 6 ay umayaw si Robeisy Ramirez nang tamaan ng right straight ni Espinosa. Medyo weirdo ang dating ng pag-ayaw ni Ramirez sa laban dahil inakala ng lahat na umayaw lang ito ng ganun-ganun lang. Nabati ko si Robeisy Ramirez sa kanyang pag-ayaw ng mga ESPN commentators at binansagan pang modern day nomas ang kanyang ginawa. Ikinumpara ni Timothy Bradley at Joe Tessitore si Ramirez sa mga boksingerong hindi umayaw kahit basagang pa nga tulad ni Oscar Valdez at ang pumanaw na si Israel Vasquez na nabulag matapos ang quadrilogy kay Rafael Marquez. Pero ang tila hindi naiintindihan nila Tim Bradley at Joe Tessitore ay magkaiba ang injury nila Ramirez, Valdez at Vasquez. Broken orbital bone ang nangyari kay Robeisy Ramirez, isang injury na sinukuan ng karamihang boksingero. Tulad din na IBF World Heavyweight Champion Dynamite Daniel Dubois. Nabasagan ito ng orbital bone laban kay Joe Joyce noong 2020 at sumuko sa laban. Matatandaang nilait-lait si Dynamite Daniel Dubois ng kanyang kababayan na si Billy Joe Saunders at sinabing mas gugustuhin pa nitong huminto ang kanyang pulso kesa lumuhod tulad ni Daniel Dubois, na para bang sinasabi niya na kung sa kanya mangyayari yon hindi siya susuko sa laban. Subalit nung basagin ni Saul Canelo Alvarez ang orbital bone ni Billy Joe Saunders tulad ng pagkakabasag ng orbital bone ni Daniel Dubois, hindi lang umayaw sa laban si Billy Joe Saunders, nagretiro pa. Yes mga amigos, 3 taon nang hindi lumalaban ngayon si BJ Saunders. So yan dapat yung isinaalang-alang nila Timothy Bradley at Joe Tessitore bago nila binansagang quitter itong si Robeisy Ramirez. Dahil meron naman po talagang video na makapagpapatunay na siniko talaga si Robeisy Ramirez bago siya tinamaan ng right straight na nagpaayaw sa kanya sa laban. Isa rin si former welterweight world champion Kell Brook sa mga boxer na sumuko nang mabasagan ng orbital bone ni Triple G at Errol Spence. Ika nga ng karamihan, di bali nang mabasagan ka ng panga, maputokan ka ng kilay, kakayanin mo yan, pero pag nabasagan ka ng orbital bone, aayaw ka talaga sa laban. Kaya naman lalong hinangaan at napuri si The Monster Naoya Inoue ngayong mainit ang usaping broken orbital bone. Dahil kung ang mga world champions like Daniel Dubois, BJ Saunders at Kell Brook umayaw ng mabasagan ng orbital bone, si Naoya The Monster Inoue nga daw po ay nakapagpatuloy at nanalo pa sa laban kontra kay Nonito Donaire sa kabila ng pagkakaroon ng basag na orbital bone. Matatandaan sa naging laban ni Naoya Inoue kay Nonito Donaire noong 2019, round 2 pa lang nabasagan na kaagad si Naoya Inoue ng orbital bone. Pero imbis na sumuko tulad nila Daniel Dubois, BJ Saunders at Kell Brook, nagawa pa rin ipanalo ni Naoya Inoue ang laban by a 12-round unanimous decision at naka-score pa ng knockdown kay Donaire. Kaya naman noong magkaroon ng rematch itong si Naoya Inoue at Nonito Donaire noong 2022, kung saan magaling na ang broken orbital bone ni Naoya Inoue, hindi na nga po tumagal kay Inoue itong si Donaire. Sa loob lamang ng 2 rounds, tinapos agad ni Inoue si Donaire. Sabi nga po ni Naoya Inoue sa panayam, it was like shockwaves coming through where it was broken. After that injury, I was seeing double vision. I saw 2 Donaires in the ring until the 12th round. Kaya naman lalong hinangaan si Naoya Inoue sa mga boxing forums sa social media dahil hindi ito sumuko at umayaw sa laban sa kabila ng pagkakaroon ng broken orbital bone. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.